Dear Dr. Love, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Miguel. Ako po ay isang third-year criminology student. Sumulat po ko sa inyo para po sana makahingi ng advice sa problema sa pag-ibig at pananaw sa buhay. Mayroon po kasi akong babae na niligawan buhat pa nung first year ako. Nagustuhan ko siya dahil sobrang simple po niya. Hindi niya kailangan mag-ayos para mapansin ang kanyang ganda. Tahimik po at hindi gaya ng karamihan ng mga babae sa panahon ngayon. Kapitbahay ko po siya. Minsang nakakausap at sa mga sandaling nakakausap ko siya, parang lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya, Dr. Love. Hindi po kasi siya tipikal at sobrang lalim niya mag-isip at manalita. Masasabi ko pong matalino rin po siya. Makalipas po ang halos 2 taon, sinagot niya po ako. Kaya nga lamang po, ngayong kami na, mas lalo ko na po siyang nakilala. Tunay pong mabait siya at kakaiba. Pero Dr. Love, sobrang magkaiba po pala kami ng paniniwala sa mga bagay-bagay. Magkaiba kami ng school, kaya siguro hindi ko agad nalaman. Isa po pala siyang aktivista. Wala naman po akong problema sa mga tulad niya. Kaya nga lamang po, ang dami po pala naming pinagkaiba. Mula sa pananaw sa gobyerno hanggang sa personal na buhay, para po kasing ang pananaw niya ay lagi ay para sa nakararami. Ako naman po, gusto ko lang ng ordinaryong buhay. Makapagtapos at bumuo ng pamilya. Siya po parang napakalawak ng mga gusto niya. Gusto niya pang mangyari at para bang hindi ko nakikita sa kanya na bubuo ng pamilya. Tinanong ko po siya bakit niya ako sinagot kahit na umpisa pa lamang po siguradong alam niya na pinagkaiba namin. Habang ako, walang idea. Ang sabi niya kung ako ang nakita ko, ang pinagkaiba namin, siya naman ang nakita niya ay pagkakatulad namin. Parehas daw po kaming gustong maglingkod sa bayan. Sa magkaibang paraan nga lamang. Dr. Love, naguguluhan ako. Mahal ko po siya, kaya nga lamang, para bang hindi na po siya ang ideal girl ko. Nang makilala ko siya ng lubos. Para bang ang bigat ng mga gusto niyang matupad sa buhay habang ako, simple lang ang pangarap. Inaaya niya rin po ako maging parte ng organisasyon nila. Gusto ko man po para sana lubos kong maintindihan ang paninindigan niya sa buhay, kaya nga lamang po, baka naman future career ko po ang malagay sa alanganin. Naririnig ko po kasing karamihan sa kanila may galit sa mga pulis, baka mamaya pa ay hikayatin niya ako na talikuran ang napili kong propesyon. Dr. Love, paano po ba i-handle ang ganitong bagay? Alam ko pong bata pa kami at hindi pa ako dapat gaano magseryoso. Pero simula pa kasi, maging kami, may vision na sana ako na siya ang makasama habang buhay. Ako po kasi yung tipo ng lalaki na nakikipagrelasyon dahil sa mas malayong pagtanaw. Ang pumili ng babaeng makakasama sa pagbuo ng pamilya at pagtupad ng mga simpleng pangarap, maging mabuting mamamayan. Sana po mapayuhan niyo ko kung ano ang dapat kong gawin. Dapat po bang humanap ako ng iba o i-risk ko po na siya ang mahikayat na maging ordinaryong tao na lamang at tingnan saan po dadalhin ang pagkakataon. Nagpapasalamat, Miguel ng Cavite. Maraming salamat sa iyo, Miguel. Miguel, ikaw naman bata pa at nag-aaral pa. Ika'y third-year criminology student at nakakilala ka ng isang babae. Miguel, isa sa mga mahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa o kahit sa magiging syota natin
o pinaplano nating makasama sa habang buhay ay ang kanyang pananaw sa buhay. Maganda yung tingin ng girlfriend mo sa iyo, ang tinitingnan niya yung pagkakapareho ninyo, hindi yung pagkakaiba. Ikaw naman, nakatuon ka dun sa pagkakaiba. Mabuti naman yan, nakikita mo yung pagkakaiba ninyo. Pero hindi nangangahulugan na porke naging syota mo siya, kayo na nga ang magkakatuluyan. Sa mga magsyota, ito yung mga panahon na kinikilala ninyo ang isa't isa. Dumarating ang pagkakataon na nakikita mong magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, magkaiba kayo ng mga layunin, magkaiba kayo ng mga pangarap ninyo sa buhay. At kapag ganyan, ito ay indikasyon na mas makabubuti sa inyong maging magkaibigan na lamang kayo. Kung magkakatuluyan kayo at iba ang inyong pananaw sa buhay, I'm telling you, sa buong maghapon hindi kayo maaaring mapayapang mamuhay. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. Kung ikaw, simple lang ang buhay mo, simple lang ang pananaw mo, gusto mo magtrabaho ka lang, pagkatapos uuwi ng bahay, kakain, matutulog, kasama ng pamilya, ganun lang kasimple. May mga taong mas malawak ang mga hangarin sa buhay. May mga taong hindi nabubuhay para sa sarili lamang. May mga taong nakatanaw ang mga mata kung paano maaaring tumulong sa iba. Kung paano maaaring idefensa at palakasin ang kakayanan ng ibang tao para idefensa nila ang kanilang mga karapatan. At yan ang wala sa iyo. Yon ang pananaw ng iyong girlfriend. Kung ito ang pagbabasihan natin, Miguel, nakikita natin ang hindi magandang relasyon ninyo pagdating ng araw sapagkat maaaring sa paghahain lamang ng pagkain sa lamesa, baka hindi na kayo magkasundo. Baka gusto mo nasa gawing kanan ng baso, ang gusto niya ilagay sa kaliwa ang baso sa tabi ng pinggan. Baka gusto mo nakapatong ang kubyerto sa pinggan bago ka kumain. Baka naman gusto niya nasa side ng pinggan ang kubyertos dahil yon ang kanyang pananaw. Pag-aawayan niyo yan. Ang mahalaga ay nakikita mo ang pagkakaiba ninyo. At hindi ako naniniwala na sa lahat ng bagay ay masaya o healthy ang may pagkakaiba. Sa buhay nating ito, marami tayong pagkakaiba kahit na doon sa mapapangasawa mo. Bakit? Sapagkat kaibang tao siya. Pero kung sa lahat ng pagkakataon ay may pagkakaiba kayo sa buong maghapon, magtatalakayan kayo sa loob ng bahay dahilan sa inyong mga prinsipyo sa buhay, hindi magiging masaya ang pagsasama ninyo. Hindi pa naman kayo kinakasal. Ito yung panahon na kung tawagin nga natin ay getting to know each other. And the way we look at it, parang magkaiba ang inyong pananaw at ang inyong takbo ng buhay at hindi kayo magkakasundo sa mga darating na panahon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.